Typically, yung Glamster kasi and Rapid Neo more on the retro modern bikes. Ito yung pang track talaga, track spec siya. We have the X15 Barcelona. Tara, game! Saturday afternoon. Samahan niyo ako. Meron tayong sisilipin. So we will talk about helmets. Specifically, mga goods from Japan. Mga Arai helmets and Shoei. So today, pupunta tayo kay 108 Apollo Garage and kakausapin natin si Sir JP Goods Express. So ngayon, titingnan natin kung ano-ano ba yung magagandang helmets ngayon sa market, ano ang available, price range of course, kasi alam niyo naman, based on my checking, hindi naman din available lahat dito sa Pilipinas pa, no? Especially with those brands. Kaya mostly, yan, kagaya ni Sir JP Goods Express na pinapadala pa dito or in-order natin sa mga sellers kung meron tayong natipuhan na ganyan, Japanese helmets. Siyempre, given na Arai and Shoei yung mga helmets pang racing, di ba? Usually, yung mga itsura. Pero of course, meron pa rin silang market for the classic motorcycles and scooters. So andyan yung Shoei Glamster, pati yung Arai Rapid Neo. Actually, isa yan sa mga tinitingnan kong helmet before. Dami nating gastos eh. Napabili tayo ng mic noon, ng camera. Kaya nandun muna tayo sa HJC. Pero again, if you are in the market of buying a new one, baka makonsider mo to. Kasi dito nabalitaan natin na si JP Goods Express is kumbaga magbabagsak ng ilang helmets dito para makita natin in person. Halimbawang mapapadaan tayo or may gagawin tayo dito kay 108 Apollo Garage. So especially kung taga South ka, di ba? Tingnan natin kung pwede mag-fit once meron na silang display dito, para halimbawang hindi ka sigurado or let's say first time buyer ka ng helmet. Siyempre importante ang fitting. Number 1 yan. Hindi lang siya basta maisuot mo pasok na. Especially sa Japan, pag nanonood ako, halimbawa for example, bibili ka ng mga helmet sa Ricoland. Ayan, nakwento rin ni Mighty Epis na importante talaga sa kanila yung fitting. Parang ano yan eh, usually yung mga ready, meron na siyang specific na pads or inner paddings na included. Pero kasi may option ka to change the padding, yan, para nga talagang comfortable and secured yung fit na helmet na bibilin mo. So yun yung pag-uusapan natin for this one.
Kita nyo rin, meron ng navigation yung Vespa Sprint Tech na gamit natin today. So nasa atin pa rin yung Vespa Sprint Tech 150. Ito na rin yung ginamit natin today, since later pupunta rin tayo ng Estancia Mall kasi merong event ang Vespa Philippines. Merong test ride, mga 300cc's na models nila. So matatry din natin yan. Hopefully makaabot tayo. So yun yung maganda rito sa navigation again is hindi ka na kailangan maglabas ng cellphone or yung iba ginagawa nakikinig na lang sa comms nila, sa Cardo, ganyan. Nakakonect na lang via Bluetooth yung Waze. So pinapakinggan na lang nila. Pero syempre iba pa rin kasi yung nakikita mo kung halimbawang ito, ayan, nagbabago kung ilang kilometers bago ka mag turn right. Palagay dito 1.9 kilometers to turn. Nako, lumabas na naman yung araw. Pero maganda yung panahon, di masyado mainit. Mawala-wala yung araw. So baka hindi mo pa nadaanan, meron tayong review of this specific Vespa Sprint Tech 150 dito sa channel natin. Panoorin nyo. Marami tayong diniscuss about this specific model. Lalo nga't baka naghahanap ka or nakukonsider mo, di ba? Grabe yung helmet ng bata, parang sinuksak lang. Napakaluwag. Nga pala, pagpasensya nyo na yung TFT display kung nagpi-flicker siya. Hindi ko maayos. Inayos ko na yung settings yung shutter speed niya, and yet same. Although yung isang kuha ko ng gabi, ewan ko kung bakit wala naman siya. Kahit sa post sa CapCut hindi ko matanggal. So please bear with me. Pero again, sa video lang yun. Sa totoong buhay, sobrang bright lang niya. Again, kahit sa broad daylight, sobrang liwanag niya. Hindi ka magkaka-issue na malalabuan ka. So safe na safe. Later, balikan ko kayo pag nandito na tayo kay 108 Apollo Garage. Hello. JP Goods. Hi, Adrian pala here from JP Goods Express. Bigyan ko lang kayo ng brief background about the brand. Initially kasi yung page namin, JP Goods Express, it started selling Japan items like for cosmetics, mga pagkain from Japan. And then, at some point, bumili ako ng Fasio. So, kailangan kong bumili ng helmet. Yung first choice ko ng helmet was Shoei. Apparently from Japan siya. So, I started checking sa Japan kung magkano yung prices doon. Tapos, doon ko na-realize na, pwede pala siya ibenta sa Philippines. So, initially, I started with 6 helmets. In 3 days, naubos siya. So, sabi ko, magandang negosyo to. So, I started to invest more on the page, more on the brand. I started joining din sa mga ibang pages, sa ibang groups. And then, the rest is history. So, doon kami nag-start. So ngayon, we're trying to expand more on the moto gear scene. Aside from helmets, we're also trying to import yung mga airbag vests, which is yung Hit Air na brand. And also accessories naman for your helmets. So currently, ang kinikerry ko na brands are Arai and Shoei for the helmets. For the models naman, ang
more often than not na pinipili ng mga clients ko are yung Rapid Neo and RX-7X for Arai brands. And sa Shoei naman yung Glamster. Typically, yung Glamster kasi and Rapid Neo more on the retro modern bikes. For example, sa mga Vespas, sa mga vintage bikes, ginagamit din nila, especially for the Japanese na classic Edition. bikes. Also, for the spirited riders natin, meron tayong mga X15 helmets. Ito yung pang track talaga, track spec siya. We have the X15 Barcelona. And sa ilalim naman is yung X15 na Marc Marquez Thai GP na replica edition. So these helmets we also carry at the moment. We have stocks. Pero if you have specific models in mind and sizes, you can definitely contact our page. Tapos i-cater namin yung request or orders ninyo. Also, aside for the helmets, meron din tayong accessories. We have the visors, we have the Pro Shade system, and for the RX-7X models, we also have yung smoke na rear spoiler natin. Any other colors na kailangan ninyo, for example, yung visors, tinted visors, flat lens, pin lock, like the one below, pin lock for the anti-fog sa helmets ninyo, makukuha natin yan sa Japan directly at a cheaper price. Isa sa mga frequently asked questions sa akin is yung pricing. Minsan kasi nahihiya yung mga tao mag-message sa page or mag-inquire. So sa Arai kasi and sa Shoei, halos parehas lang yung price segment niya. Running from 25,000 up to 47 or 49,000 depending on the model, the color, and kung kailan siya nirelease. For the price range na nabanggit ko, hindi pa kasama dito yung shipping. Although for clients within Metro Manila, pwede ko naman siya deliver. Pag outside Metro Manila, we have options via LBC. Pwede naman tayo mag-cash on pickup or cash on delivery para ma-eliminate din natin yung risk na matakbuhan yung clients natin. Para sa mga first-time users ng Arai and Shoei, for sizing kasi, they are different from HJC and the other brands. So what I suggest, I can post dito sa area siguro dito, yung size guide for Shoei and Arai helmets. Yung sizing kasi na are the same for Shoei and Arai, but there are specific models na for bigger heads or smaller head size. Pero meron din tayong on-hand na mga foams or pads na pwedeng ilagay sa interior na helmets para mag-fit perfectly sa inyo. For sizing sa helmets, initially kuha yung tape measure and then isukat nyo lang around your head. Make sure na ang kinukuha yung measurement is yung biggest na circumference, hindi yung smallest. Kasi doon magkakaroon ng problema minsan, yung tinatawag nila na hotspot sa helmet. Every time na mag-fit sila. Kasi it's easier to buy a helmet na appropriate sa size ninyo kaysa bibili kayo tapos ending sa sakit sa ulo ninyo. If in case na hindi pasok yung sizing ninyo sa regular sizing guide ng Arai and Shoei, pwede nyo sukatin yung helmet dito sa akin and then we'll put some pads sa loob ng helmets ninyo para ma-cater natin yung actual head profile ninyo. Hindi ko rin dinala yung pads pero meron akong pads yun. Yung sinisingit sa loob. Kasi normally pag pinasok mo yung kami sa batok, pagka bumaba yung helmet, kailangan lagay mo ng pads dito or sa forehead. Tapos pag eventually, pag ginalaw mo ng ulo mo, pag lumuwag na, yung dito naman yung kailangan lagyan. Kasi luminipis din yan sa katagalan. So for our Vespa clients or for our Vespa viewers, ang common na in-order sa akin is yung Rapid Neo from Arai and yung Shoei Glamster. Halos parehas lang naman sila. For the head profile lang kasi, for Glamster, mas bilugan siya. And sa Arai naman is mas snug yung fit kasi mas narrow yung shell size niya. For the comparison naman sa wind noise, mas tahimik si Rapid Neo compared sa Glamster. However, for accessories naman, mas marami kang pwede kabit sa Arai compared sa Shoei. As you can see here, meron tayong Heiwa Tokyo Edition na naka smoke visor. Meron din tayo available sa JP Goods nito. And for Arai Rapid Neo naman, for RX-7X and Rapid Neo, we have the Pro Shade system. So yung Pro Shade system kasi is ginagamit to normally sa mga hirap din sa gabi or nagra-ride sa gabi na matagal. Kasi for this, pag umaga, pwede mo ibaba yung visor, like so, para naka-smoke lens ka na. Tapos pagka gabi na, inabot ka ng gabi, hindi mo na kailangan magbaon ng lens, iangat mo lang siya ulit, so clear lens na ulit siya.
Unlike pagka sa smoke visor, all the way, pag inaabot ka ng gabi, it's either iangat mo yung visor mo or magpalit ka ng lens na bit-bit. Another frequently asked question sa akin is regarding sa comms na kinakabit. So sa Shoei and sa Arai lineup natin, lahat sila are compatible for Cardo models. Specifically yung Bold pati sa Edge. As you can see here, meron din ang kinabit na for the cradle. Ang difference lang nila sa pag-install sa Shoei Arai kasi internally sa loob ng cheek pads nilalagay yung headset. Unlike sa Shoei Glamster na medyo exposed sa loob. Meron na siya indentation. So kung medyo maselan ka or malaking tenga mo, mas prefer nyo na gamitin yung Rapid Neo para hindi maipit yung ears ninyo. Pati hindi masakit pag nag-long ride. So for other inquiries, you can visit our page, JP Goods Express. Marami tayong colorways, we have different models there, or kung meron kayong gustong specific na model, brand, size, or color, message nyo lang kami sa Facebook page and pag-usapan natin para parating yung dream helmet ninyo. Yun! Usapang helmets. So nakita niyo naman kung paano mag-purchase online. So mas pinadali. Hindi mo na kailangan magpa-ship from Japan. So those helmets by JP Goods Express are all directly from Japan. So pinadali niya na yung pag-order mo. Again, kung interesado ka sa helmets, if you want to add something sa current helmet selection mo, then go ahead and message JP Goods Express sa Facebook. So Facebook sila currently ngayon. Or again, meron na silang display dito sa 108 Apollo Garage. Usually naman yan, madali na kung meron ka ng existing helmet. Somehow alam mo na yung measurement ng ulo mo. Pero again, naturo earlier kung paano ka magsusukat sa bahay. Pwede mong gawin yan with a tape measure. Nung una kong bili ng helmet, ganun din naman yung ginawa ko. So, ano naman siya? Tama naman siya. Ang gaang din ng kasi alam niyo naman, currently naka HJC V10 tayo. So magaang siya compared dito. Nasukat ko yung isa doon na XL, and yeah, may konting weight difference. Mas magaang, definitely mas maganda. Kasi hindi nakaka-stress sa leeg mo. So hindi siya dagdag pagod kapag ka nagra-ride ka. Ngayon, meron lang din tayong pupuntahan. Punta tayo ng Estancia Mall. Kasi merong again Vespa Test Ride event. Kitain natin si Wasp Explorer tsaka si Southside dito. Yun, tara game ulit. So attend tayo ngayon ng event, test ride event by Vespa and Aprilia. So na-try natin yung SRGDT replica. Lakas din. So meron tayo na-try earlier na Peugeot 400, parang itsurang XADV ng Honda. Meron din tayo na try na Peugeot, ano yun, 150, pero 4 valves, ang lakas. Tapos yung Vespa GTS, I think Super Tech yun. Iba din talaga yung 300 na Vespa. So paano? Yun lang muna for this one. Again, maraming salamat sa inyong time. Maraming salamat sa panonood.
Kung di ka pa nakasubscribe, ano na ba tayo? 800 na tayo, chong! Salamat sa inyo. Until the next one, babush!